Ngayong araw mga ka-agri ay nandito po tayo sa aming dating breeding area. So ayan, ito po yung ating dating breeding area. Kung napapansin nyo, tanggal na yung ibang bubong. Yan, nandito rin po yung ating mga tanim na Madre de Agua. So maganda na naman sila. Yan, meron pa dyan. Yung isa, tinanggalan ko ng dahon nung nakaraan. So nandito tayo ngayon sa likod at para i-check itong ating area dito. Dahil nga sa alam naman po natin lahat na may bagyo po ngayon. So hindi po nabuhay yung ating mga dinala dati dito na tawag dito yung gazola. So ito yung ating palayan mga ka-agri, medyo naka-recover na rin po yung ating mga palay. Kaya lang kung mapapansin nyo dun sa bandaron, medyo maapaw na yung ilog. So ayun po yung ilog mga ka-agri, napakataas na po ng tubig dahil nga po sa tuloy-tuloy ang ulan, lalo na kaninang madaling araw. Or yung madaling araw po kasi yung kalakasan niya mga ka-agri. And puntahan na rin po natin yung ating mga alagang manok pa dito sa breeding area na natitira. So napansin ko mga ka-agri, kaninang nagpakain tayo ay medyo yung iba tinamaan ng sipon. And yung iba ay hindi po maganda yung ano nila. Dahil nga po siguro sa nabigla sila sa ano mga ka-agri, sa klima, diretso pong malamig. And kaninang umaga is naglagay din po tayo dito ng dahon ng Madre de Agua para naman ano yun sana nila, tuka-tukain, pero wala man lang sign mga ka-agri na tinuka nila itong Madre de Agua na nilagay natin. So mas maganda talaga yung ginagawa natin noon na maliliit pa sila ay naglalagay na tayo ng dahon ng Madre de Agua. So tinutuka-tuka po nila. And kanina pala mga ka-agri, bumili tayo ng gamot dahil napapansin natin yung ibang mga manok talaga natin ay medyo nanghina. So gaya po nito, parang namayat siya na, no? So hiwalay siguro natin to at gagamutin para hindi naman sila magkano mga ka-agri, hawa-hawa. And yung ibang manok natin na nasa harapan, yung naka-display na pangbenta, is dinala ko rin po dito sa kulungan dito sa likod dahil nga sa wala namang bubungan yung kulungan natin doon mga ka-agri. Bali mayroon tayong dalawang inahin dito, pero yung isa parang matamlay. Yun po yung problema natin dahil diretso nga po yung ulan. And yung malamig talaga mga ka-agri. So ito, dalawang rooster, okay naman. So kaya lang ito is pangbenta rin po dahil alam nyo naman, practice natin dito sa farm ay hindi po tayo nagtitira or nag-iiwan ng mga rooster na magagamiting breeders. So meron din ditong tatlo. So ayan. And meron din pong apat dito na for fattening din po, maliliit pa. So ayan po. Yan yung natitira dito mga ka-agri ay ito po yung dadalhin natin ulit sa ating ginagawang farm na magiging breeders. Mga inahin po sila lahat yan mga ka-agri, bali tatlo. And the rest na mga manok natin is nasa isang area natin doon sa bundok. Nandun na rin po yung ibang selected na natin na gagawing breeders doon sa ating ini-improve na farm. So ayun nga, kanina bumili tayo ng Premoxil. So ito po yung ginagamit ko. Dalawa pa lang yung binili natin. So, siguro 7 days po natin silang mga ka-agri, gagamutin para naman totally na maano sila yung magamot. So napakahirap kasi pag ganito na panahon. So isa po ito sa kalaban ng ating mga alagang manok kapag ganitong masama ang panahon mga ka-agri.